Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Nitong kamakailan lang ay pinangunahan ng Department of Health o DOH ang pagsasagawa ng bagong Pilipinas Servicio Fair sa Tagum City, Davao del Norte. Ibinahagi sa kaganapan ang iba't ibang serbisyong medikal, kabilang na ang mga substance abuse consultation, family planning, dental services at minor surgeries. Gayon din ang mga tradisyonal na serbisyong tulad ng acupuncture. Ayon sa DOH, ang Servicio Fair ay isang patunay ng dedikasyon ng departamento na ilapit ang bukas, komprehensibo at abot-kayang pangangalagang pangkalusugan sa mga Pilipino sa pamamagitan ng pagbibigay ng mahalagang serbisyo sa mga komunidad, lalo na sa malalayong lugar. Samantala, sinampahan ng kaso ng Philippine National Police ang 6 na miyembro ng Kingdom of Jesus Christ matapos harangin ng itak ang pagtangkang pag-aresto kay Kibuloy. Ang buong detalye tunghayan sa aking ulat. Obstruction of Justice. Ito ang kasong isinampa ng Philippine National Police sa 6 na miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Ito ay matapos harangin ng itak ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa operasyon nitong arestuhin si Pastor Apollo Kibuloy. Kinumpirma ito sa isang press briefing na isinagawa sa Camp Crame sa Quezon City. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, dinala sa istasyon sa Davao ang mga miyembro na tinangkang atakihin ang CIDG. Ngunit pinakawalan din at sinampahan na lamang ng kaso. Dagdag pa niya, 17 itak at isang marble gun ang nakumpiska ng pulisya. Nangyari ang insidenteng ito sa Kingdom of Jesus Christ compound kung saan isinilbi ang arrest warrant dahil sa pinaghihinalaang pinagtataguan ng pastor. Bigong mamataan at maaresto ang pastor. Si Kibuloy ay naharap sa kasong child abuse, human trafficking, money laundering at iba pa. Panawagan ng PNP, sumuko na lamang ang pastor dahil nadadamay na rin at nalalagay sa panganib ang mga miyembro ng KOJC. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, isang Memorandum of Understanding o MOU ang nilagdaan ng Philippine Chamber of Commerce and Industry Quezon City at Halal Industry Development Program Management Office ng Department of Trade and Industry. Ito ay upang mas mapasigla ang halal industry sa Pilipinas. Sa ilalim ng kasunduan ay ang komprehensibong balangkas para sa pagtutulungan ng dalawang organisasyon na isulong ang Philippine Halal Industry sa pamamagitan ng pagtatatag ng Halal Hub sa Quezon City. Bukod dito ay kinakailangang makipagtulungan ng dalawa sa iba pang ahensya ng gobyerno, gayon din sa mga pribadong individual at organisasyon na may kaugnayan sa strategic planning, execution at management ng Halal Hub sa lungsod. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, 3 OFW kumpirmadong nasawi sa sunog sa Kuwait. Pinsala sa pagsabog ng Bulkang Kanlaon, higit 100 milyong piso na. PAOCC isiniwalat na may operasyon ng Pogo malapit sa EDCA sites. DA ibinida ang modernong teknolohiya sa agrikultura upang maisulong ang digitalisasyon. PCG nagpahayag ng pasasalamat sa DOF at Japan Embassy sa pagpapabilis ng modernisasyon ng Coast Guard. Team Philippines umarangkada sa international meets ngayong linggo. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita.
Matagumpay na ilunsad sa Pasig River ang Floating Solid Waste Collector System na inisyatiba ng Department of Science and Technology o DOST at ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Layo nitong linisin ang mga kalat sa ilog at estero na siyang nagiging dahilan ng pagbara sa mga daluyan ng tubig. Malugod namang ibinahagi ni DOST Secretary Renato Solidum Jr. na ang gawang Pinoy na ito ay mas mabisa at praktikal dahil mas abot kaya ito kumpara sa mga imported. Samantala, isang Koreanong dayuhan ang inaresto ng Bureau of Immigration o BI sa Ninoy Aquino International Airport dahil wanted sa kasong kaugnay ng pagnanakaw at iba pang krimen sa bansang South Korea. Para sa detalye at tunghayan, ang ulat ni Jade Buhoy. Nasa kote ng Bureau of Immigration o BI ang dayuhang Koreano sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA dahil wanted ito sa krimeng nauugnay sa kidnapping, pang-abusong pisikal at panggagancho sa kanyang kababayan. Ayon sa ahensya, ang arestado ay kinilala bilang si Kim Yong-yoon na inaresto sa Terminal 3 ng paliparan para sa kanyang paglipad patungong Incheon, South Korea. Ukol rito, pahayag ni BI Commissioner Norman Tansinko sa kanyang pagtungo sa immigration area na tunton ang kanyang pagkakakilanlan bilang bahagi ng Interpol Red Notice List. Bunsod ng krimeng kanyang kinasasangkutan, noong nakaraang buwan nasampahan na ng warrant of arrest si Kim ng pamahalaan ng South Korea. Sa kasalukuyan, nakatala na rin ang kanyang pagkakakilanlan sa blacklist ng ipinagbabawal na dayuhan sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Ipinaabot kamakailan ni Philippine Coast Guard o PCG Commandant CG Admiral Ronnie Hill Gavan ang kanyang pasasalamat sa Department of Finance o DOF at sa Japan Embassy sa Pilipinas para sa pagpapabilis ng modernisasyon ng Coast Guard. Kinilala ng Coast Guard Commandant ang kahalagahan ng suporta at kooperasyon ng DOF at Japan Embassy alinsunod sa direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binigyang diin din ni CG Admiral Gavan na ito ay nagbibigay daan sa ahensya na mas magampanan ang mga tungkulin nito sa seguridad at pag-unlad ng maritime ng bansa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, 3 OFW kumpirmadong nasawi sa sunog sa Kuwait. Pinsala sa pagsabog ng Bulkang Kanlaon, higit 100 milyong piso na. PAOCC isiniwalat na may operasyon ng Pogo malapit sa EDCA sites. DA ibinida ang modernong teknolohiya sa agrikultura upang maisulong ang digitalisasyon. PCG nagpahayag ng pasasalamat sa DOF at Japan Embassy sa pagpapabilis ng modernisasyon ng Coast Guard. Team Philippines umarangkada sa international meets ngayong linggo. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Umabot na sa mahigit 104 milyong pisong halaga ng pinsala sa agrikultura ang naitala matapos ang pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon. Ito ay ayon sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Malaki at daan-daang ektarya ng produksyon ang itinuturing na wala ng tsansang maibalik pa kumpara sa bilang ng mga ektaryang maaari pang mabawi. Dagdag pa rito, apektado rito ang produksyon ng mga magsasaka at mangingisda ng Region 6 at 7.
Samantala, sinalakay ng Bureau of Customs o BOC ang warehouse sa Zamboanga na nag-imbak ng lampas 8,000 kaha ng kinulimbat na sigarilyo na nagkakahalaga ng higit sa 500 at 70 milyong piso. Para sa buong detalye at tunghayan, ang ulat ni Jade Buhoy. Isang nirerentahang bodega sa Zamboanga ang nasalakay ng Bureau of Customs o BOC dahil sa pag-iimbak nito ng mga nakulimbat na sigarilyo. Ang nasabing bodega ay naglalaman ng 8,816 na kaha at 1,014 na rim ng smuggled cigarettes kung saan nagkakahalaga ito ng lampas sa 500 at 75 milyong piso. Sa operasyon ng pagsasalakay, isinagawa rin ang pagsira sa mga sigarilyo sa pamamagitan ng paglublob sa tubig, paggamit ng cutter at paulit-ulit na pagduro gamit ang payloader equipment at agad na dinispatcha sa sanitary landfill ng Zamboanga. Kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno bilang saksi, ayon kay BOC Commissioner Bienvenido Rubio, ang pagsasapubliko ng proseso ng pananalakay ay mahalaga upang masigurado na walang halong anomalya sa pagdidispatcha ng mga kontrabandong inimba. Aniya, papanatilihin nilang mga legal na produkto lamang ang makakapasok sa lokal na merkado ng bansa, maging ang paninigurado sa kaligtasan ng mga consumer ng sigarilyo laban sa paglaganap ng mga produkto mula sa pinagbabawal na kalakalan ng tabako. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang balita, ayon kay Senate President Chis Escudero, hindi niya minamasama ang viral video ng umano'y pagiging waiter niya kay First Lady Liza Araneta Marcos. Ito ay matapos kuhanin at inumin ni First Lady Liza Araneta Marcos ang wine glass na hawak ni Senate President Escudero at ibinalik sa kanya. Naging viral ang video clip na ito at umani ng maraming reaksyon. Ngunit paglilinaw ni Escudero, ang nangyari ay tanda lamang ng kanyang pagkamaginoo at pakikipagkapwa-tao. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, 3 OFW kumpirmadong nasawi sa sunog sa Kuwait. Pinsala sa pagsabog ng Bulkang Kanlaon, higit 100 milyong piso na. PAOCC isiniwalat na may operasyon ng Pogo malapit sa EDCA sites. DA ibinida ang modernong teknolohiya sa agrikultura upang maisulong ang digitalisasyon. PCG nagpahayag ng pasasalamat sa DOF at Japan Embassy sa pagpapabilis ng modernisasyon ng Coast Guard. Team Philippines umarangkada sa international meets ngayong linggo. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.